I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. It's me again. Ayan, hello universe. Nako ha. Mayroon tayong upload videos for everybody. Ito guys yung pinapakalat ng mga dailies sa social media. Na ito daw si speaker na hospital noong December 6 daw. O, 'di ba? Grabe po yung bersyon ng dailies, mga kababayan. Buhay pa nga ang tao, pinapatay na. No? Nakikita nila si speaker na malusog, no? Actually, hardworking itong speaker na ito. Nakikita nilang malusog, pero hindi na nila nakita yung puon nila na ugod-ugod na kung lumakad, pautal-utal na kung magsalita sa quadcom eh. So dahil dito guys hindi po totoo ang napabalita si speaker ay sinugod sa hospital. Ay di kayo naloka. Grabe, antindi ng fake news na ito. Kaya wag kayong basta-basta maniwala pag ang kalaban ang mag-spread ng fake news against the government, especially sa Pangulo, First Family at sa speaker, wag niyo pong paniwalain yun. Kasi yung mga naratibo nila, ayun, kampo ng kadiliman yan guys Magaling gumawa ng istoryahe. Parang sa confidential fund, si Piatos at saka si Kukoy Bilyame, yan yung mga ghost employees. Gawang-gawang istoryahe, gawang-gawang pangalan lamang. Para kompleto detalyado guys, pakinggan nyo si Speaker Martin, paglilinaw niya dito sa mga kumakalat ng fake news. Very short itong video na ito, pero kailangan kong spread para malaman din ng lahat na walang katotohanan po yung sinasabi po ng mga kampo ng kadiliman, yung mga utak bulinaw na si speaker ay na hospital. Hindi po totoo po yun. Kasi talagang hardworking ito. Alam nyo naman, tahimik ito, no? Hindi naman marunong ito makipag-away sa social media. Parang si Pangulong Marcos Jr. Diba? So yun guys, pakinggan nyo ito. But syempre, see you again on my next upload video. Bye and babus. God bless Philippines. Courtesy po ng Pilipinas Today. Ito na. Speaker, ano masasabi niyo dito sa kumakalat na hospitalized daw kayo? May nagsasabi na stroke daw po kayo. Ay, sus, mag-ingat na tayo sa fake news. Andito na nga ako buong araw, nagsushoot yung mga Christmas messages at iba pa. At mamaya manonood ako ng pelikula kasama ng pamilya ko. Kahapon naman, makasama ko ang mga governors. Nag-dinner po kami. Speaker, kanina umaga sabi niyo may nakwento kayo na ang naalala niyo lang this morning, nakatulog kayo at nakapahinga kayo maghapon. Paki-share nga po. Ayun na, kasi kagabi naman hindi naman ako napuyat. At ang sarap yung tulog ko. At saka wala akong maaga na appointment. Kaya himbing-himbing yung tulog ko. Kaya refresh ako. Kaya kumbaga ironic. Now I'm feeling very, very strong and very energetic. Lalo na itong araw na to. Ano po ang mensahe niyo sa mga nagpapakalat ng fake news? Ay sana na lang, wag na lang yung magpakalat ng fake news. Let's just all work together, positive tayo, lalo na Pasko ngayon. Speaker, tingin nyo saan nang gagaling itong mga fake news na to na tulad ng ganito? Ay siguro naman sa mga detractors ng House, lalo na sa nangyayari po sa mga hearings natin at siyempre naman may nagbabatikos. Kumbaga, kasama din talaga yan sa trabaho natin pero iwasan na lang natin pagkakalat ng fake news.